Si Bantay, isang masiglang asong gala, ay mahilig tumakbo, maglaro at tuklasin ang bawat sulok ng bayan. Isang gabi, sa ilalim ng kumikinang na mga bituin, nakasalubong niya si Luna, isang batang mabait ngunit mahiyain, at ang kanyang protektibong kuya, si Rico. "Aso lang yan, Luna. Baka may sakit," sabi ni Rico. Ngunit si Bantay ay masayang pumalibot kay Luna, tila nagsasabing, "Kaibigan mo ako." Nagustuhan siya ng lubos ni Luna at walang nagawa si Rico nang isama ito ni Luna pauwi sa kanilang bahay. Naging masaya ang bawat araw ng pagkakaibigan ng tatlo. Palagi silang naglalaro, nagtatawanan at magkakasama anumang oras. Isang gabi, nakita ni Luna ang isang bumagsak na bituin, isang mahiwagang bato na kumikinang sa dilim. Ngunit bago pa niya ito makuha, hinipan ito ng hangin papunta sa masukal na gubat. Walang takot, sinundan ito ni Bantay. Naglakbay siya sa loob ng mahiwagang gubat, nakipaghabulan sa mga kuneho, nilampasan ang isang tulay na gawa sa ugat at tumalon sa ibabaw ng isang mabagal na ilog. Di kalaunan ay nahanap din ni Bantay ang bato na nahulog sa ilalim ng isang matandang puno. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Rico, hinanap niya si Bantay at nang makita niya itong nagbabantay sa bato para kay Luna, napangiti siya at sinabing, "Nagkamali ako, matapang at maaasahan ka pala, Bantay." Tulong-tulong nilang iniuwi ang kumikinang na bato at simula noon, si Bantay ay hindi na isang asong gala. Siya ay naging bahagi na ng pamilya.